Ito pala ang sikretong sangkap ng malutong at masarap na banana chips. Isa nga rin ito sa mga patok na negosyo ngayon. Hindi mo nga iisipin na napakadali lang pala nitong gawin. Kaya nga kung isa ka rin sa mahilig kumain ng banana chips o kaya naman ay gusto mo magnegosyo, ay panoorin mo ito. Sigurado ako na kayang-kaya mo itong gawin. O di ba napakalutong? Syempre bago ang lahat ay pakipindot mo na rin yung follow button. Alam ko na gusto mo na rin itong matutunan kaya simulan na natin. Bali kailangan lang natin dito ng mga hilaw na saging na saba. Dati rin napapaisip ako kung bakit hilaw na saging na saba yung ginagamit nila sa paggawa ng banana chips. Kaya pala hilaw ay para siguradong lulutong ang ating mga banana chips. Pagkatapos balatan ay pwede tayong gumamit ng peeler. Kung mahaba nga yung gusto nyong gawing banana chips ay peeler ang gamitin nyo. Pero kung gusto nyo rin yung mas madaling paraan ay hiwain lang natin ito. Tansyahin lang natin yung paghihiwa, hindi sobrang nipis at hindi din sobrang kapal. Isa nga yung banana chips sa mga cravings ko nung nagbubuntis pa ako kay Rencia. Sobrang nagustuhan ko kasi yung lasa at yung texture niya. Kapag nahiwa na natin yung mga saging, ay ibabad lang natin ito sa tubig para maiwasan yung pangingitim. Sana nga ay dati ko pa nalaman kung paano magluto ng banana chips. Napakadali lang pala nito at napakasarap talaga. Dahil nga palaging cravings ko ito nung nagbubuntis ako kay Rencia, ay talaga naman naiiyak ako kapag hindi ako nakakakain yan. Ganun din ba kayo kapag naglilihi? Kaya kahit gabi na ay walang magawa ang asawa ko, kailangan niya talagang humanap yan. Mabalik tayo, ito na nga pala yung sekretong sangkap. Pagsama-samahin lang ang 1/2 cup ng tubig, 1/2 cup ng suka, at 1/3 cup ng asukal. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa matunaw na ng tuluyan ang ating asukal. Yan pala yung sekretong sangkap para manatiling malutong at masarap ang ating mga banana chips. Itabi na muna natin ito, saka na natin prituhin ang ating mga saging. Kailangan lang natin itong i-deep fry. Ito nga palang non-stick pan na gamit ko, napaka-legit. Mura lang ito at talagang sulit yung pera nyo. Ito nga gamit ko sa pagbablog, kaya kung gusto niya rin ay may link tayo sa comment section. Syempre painitin na muna natin ang ating mantika bago natin ilubog ang ating mga saging. Nakakatuwa nga rin itong non-stick pan dahil malaki na ito at marami na tayong mailuluto. Marami na rin kasi ako nabiling non-stick pan pero ito lang talaga yung legit at tumagal. Hindi talaga ito nangangalawan o kaya naman ay nababakbak yung loob. Malakas na apoy nga ang gamit ko rito para mas madali itong maluto. Hintayin lang natin ito hanggang sa medyo lumutang na ating mga banana chips. Habang nakasalang pa ito ay naglaro muna ako. Download nyo na rin itong masaya game. Napakadali lang din mag-register. Alam niyo ba na habang naglalaro ay pwede kayong kumita ng malaki? Talagang magiging masaya ang araw mo dito. Araw-araw ay makakakuha ka pa ng daily bonus na free coins. Naku, sinasabi ko sa inyo na napaka-legit talaga nito. Napakadali lang din mag-cash in at mag-withdraw, makakakuha ka pa na hanggang 55 pesos na free coins. At ang maganda pa dito ay makukuha mo rin agad yung panalo mo. Napaka-legit talaga. Ito ang color game, yung isa sa pinaka-paborito kong laro. Napakadali lang din kasing manalo dito at siguradong lalaki ang puhunan mo. Para siguradong malalo ay maglagay lang tayo ng 2 hanggang 3 kulay. Ayan na nga, nagdoble na ang puhunan ko. Kapag ganyan, medyo lumutang na ang ating mga saging, saka na natin ilalagay ang ating syrup. Sa paglalagay naman ng ating syrup ay dahan-dahan lang. Gumamit lang nga ako ng kutsara para matansya ko yung dami. Bali, mga 5 beses ako naglagay niya. Sigurado kasi naaalsa yung mantika natin. Kung mapapasobra tayo ay mag-overflow ito. Pero yung 5 kutsara ay tama na yung tamis. Hayaan lang natin itong maluto hanggang sa maging golden brown ng kulay. Kapag ganyan na, hinaan na natin ang ating lakas ng apoy. Madali na kasi itong masunog dahil crispy na yan at luto na. Ganun lang nga kadali at ready to serve na ang ating banana chips. Kaya subukan nyo na rin, sigurado akong magiging patok itong negosyo dahil napakadali lang at malaki yung kita. Yun lang at salamat sa panonood. Syempre, i-share mo na yan at pakipindot mo na yung follow button para updated ka sa mga easy recipes.